Pag-usapan natin itong si Dwight Howard. Posible bang maglaro sa Macau Black Bears sa PBA? Maikli lang mga parkoy. Posible pero hindi pa opisyal at hindi pa confirm kung talaga siyang maglalaro sa PBA. Ito ang ipapaliwanag ko. Ang Macau Black Bears ay malapit nang makipag-deal para maglaro ang kanilang team bilang guest team sa PBA Commissioner's Cup ngayong 2026 season. Ito ay isang bagong kasunduan sa liga na pinaplano ngayong Marso 11. Well, may mga ulat na ang Black Bears ay planong isama si Dwight Howard sa roster nila kung maaayos ang plano ng team management. Siya ay veteran ng NBA big man na may 18 seasons sa NBA bago maglaro sa Taiwan League. Ngunit wala nang opisyal na kumpirmasyon mula sa PBA o sa Black Bears na talagang mapupunta siya sa PBA. Ang mga ulat ay posibleng mangyari lamang kung mag-awa ang mga parties at maaprubahan ng PBA. Sa madaling salita, si Dwight Howard ay posibleng maglaro sa PBA sa ilalim ng Macau Black Bears bilang import sa Commissioner's Cup. Ngunit hindi pa ito pinal at opisyal. Kayo, ano ang inyong masasabi dito? Dahil si Kenneth Farid nga posible bang maglaro sa Barangay Ginebra o San Miguel Beerman sa PBA? Maikli lang mga pare ko Merong rumored sa interest pero walang opisyal na kontrata o kumpirmasyon sa ngayon. Ang paliwanag dito ay may mga rumors online mula sa social media, sports pages na may Barangay Ginebra ay tinitingnan si Kenneth Farid bilang import para sa upcoming Commissioner's Cup. May iba pang mga ulat sa San Miguel Beerman rin ay inaarangkada ang pagkuha kay Farid bago bilang kanilang import noong nakaraang conference pero hindi ito opisyal na nakumpirma. Subalit sa totoo, walang opisyal na announcement mula sa PBA o alinmang team sa nag-sign o nagbigay ng kontrata kay Farid sa PBA. Ang balitang ito ay kadalasang speculative o breaking rumor lang. Bukod dito, may mga pag-uusap at interes sa social media at basketball circle sa Farid sa PBA, lalo na sa Ginebra at SMB, pero hindi pa ito opisyal o confirm. Kayo mga parkoy, maganda kaya makuha ng Barangay Ginebra etong si Kenneth Farid na maglaro sa kanila dahil alam naman natin na naglalakasan na ang mga import ng PBA or mga players. Well, pag-usapan naman natin etong si Terrence Jones. May offer ba sa PBA tulad ng SMB? Maikli lang, wala ring klaro sa opisyal na offer sa kanya ngayon sa PBA. Nakita sa ilang sports pages na si Terrence Jones ay minsang import sa PBA dati at may times na binansagan siyang mahusay sa Commissioner's Cup. Ngunit ito ay mga dating impormasyon at historical context. Halimbawa sa import sa nakaraang season, walang kasalukuyang opisyal na balita o kontrata na si Terrence Jones ay inaalok ng San Miguel o ang ibang PBA team ngayong 2026 season. Sa iba pang social media or forum discussion, minsan binabanggit ang pangalan niya sa context ng imports pero ang mga ito ay opinion lang lamang at hindi verified reports. Sa ngayon mga pare ko walang opisyal na offer na lumalabas ngayon para kay Terrence Jones sa PBA tulad ng kay Farid o Howard. Ang nabanggit lang ay historical reference o fan rumors. Well, kayo, ano sa palagay ninyo? Makukuha kaya ang tatlong player na to ng NBA? Kung titingnan ko mga pare ko etong player na to, kung babayaran sila ng malaking sahod, posibleng maglalaro nga ito sa bawat team. Dahil alam naman natin na mga star player ito at legit NBA. Yun nga lang, medyo malalaking budget ang ilalabas ng mga team dito sa PBA at hindi basta-basta. Dahil may naglabas pa nga sa social media na si Terrence Jones ay humihingi nga daw ng 10 milyon. Well, mga parkoy, sobrang laki yon pero rumor lang yun. Hindi pa tayo sigurado kung totoo yun. And this is Tondoboy Vlogs. I'm out. God bless you all.